beloved Boss Mike Cervera. Oo. Eto na nga, si Bato. Di ba? Ronald De La Rosa na tumulong sa investigasyon at magpaaresto sa International Criminal Court kaugnay sa war on drugs kung iutos ng gobyerno. Pero bago raw yan, may pakiusap si Bato sa palasyo. Sa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Pakiusap ko lang, ispangkahan, usapang lalaki. Kung gusto ninyong imbestigahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. Yan ang hiling ni Senador Bato de la Rosa sa Malacanang sa gitna ng umuugong na balitang nasa Pilipinas na ang mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Anong umuugong? Talagang nandiyan na yan. Oo. Habang kayo nakikipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos na pigilan at huwag makipag-cooperate nga sa ICC, mali kayo. Oo. Minsan, alam nyo, ang presidente, ang mga matatalinong tao, iba yung sinasabi niyan sa ginagawa niyan. Sorry kayo, di ba? Alam niya, at alam niya yung mga plano nyo. Kaya, syempre, nakahanda yan. Tuloy. Mangalap ng impormasyon sa madugong drug war ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalutang yan ni dating Senador Antonio Trillanes IV nitong weekend. Kaya panawagan ni De La Rosa na siyang dating PNP chief noong kasagsagan ng drug war. Maging tapat sana ang pamahalaan sa impormasyong may kaugnayan sa ICC. Giit pa niya, mamamayan sila ng Pilipinas kaya may karapatan silang malaman kung ano talaga ang painindigan ng palasyo pagdating sa issue sa ICC. Alam mo, tama si Yami Lice. Mukhang takot nga si si Bato. Takot no? Takot na takot. Oo, takot na takot. Rolando Mir. Takot na takot talaga. Hindi, alam nyo sa totoo lang, marami ng mga dating mga sumuporta, bumoto, iniidolo si dating Pangulong Duterte ngayon nagalit na. Dahil sa mga kung ano-anong pinagsasabi. Dahil daw sa fentanyl, di ba? Yung epekto ng fentanyl sa utak niya ay kung ano-ano na yung mga sinasabi. Yung mga tao tuloy, sa mampanig ng mundo, nagagalit, nasa TikTok, nasa Facebook, nasa Instagram, nasa Twitter, at kung saan-saan pa. Nako, makikita niyo yung mga opinion, pananaw nila, nakapost. Paupahin ko muna, Boss Mike, tsaka na tayo mag-usap. LQ kami ni Mighty Vice. Sa firecrackers nga, tumakbo sa takot si Bato Teteng, ang payo ko lang kay Duterte, magpa-mental para gumaling pa. Anyway, mga boss, eto na nga si Bato. Sinasabihan niya ang administrasyong diretso na natin kay Bongbong Marcos na habang papikit-pikit na ganyan, alam niyo yung mannerism niya, yung gumaganon-ganon. Di ba? Napansin niyo ba? Yung ganon ni Bato, yung pumipikit-pikit habang nagsasalita. Ngayon, mga kababayan, sinasabi niya, pinatutungkulan niya si Pangulong Bongbong Marcos na magpakalalaki naman kayo sa usapan. Kasi ako, nagpapakalalaki. Nakipag-usap ako sa inyo Di ba kamakailan, nakipag-usap ako sa inyo, sabi nyo, matigas pa sa bato, solid pa sa bato. Na hindi makakapasok ang ICC. Hindi makikipag-cooperate, di ba? Pero hindi sinabing, hindi papapasukin. Ngayon nga, nagsalita na rin ito lang, nagsalita na si Rimulya na ang ICC nga ay makikipag-cooperate na sila. Paano ngayon yan? Di ba? Paano ngayon? Tuloy. Para tayo sinaksak sa likod niyan. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, you are our president, you are our leader.
Tell us so that we know what to do. Nauna nang sinabi ni Senator De La Rosa na singtatag raw ng bato ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya noong Nobyembre nang hindi pa papasukin ng ICC investigators dito sa Pilipinas. Kung sakaling nagbago raw ang desisyon na yan at pumayag ang palasyo na papasukin dito ang ICC, It will make a validation of the saying that walang forever. Nagbago in the sense na sabi dati ayaw. Ngayon nakapasok na pala at tatapos ng investigation. So, ibig sabihin, nagbago talaga ang stand ng government. Alam mo, hindi ko maisip masyad. Alam mo, hindi ko alam kung maaawa ako dito o matatawa ako kay Bato. Sige naman, kawawa naman. Granting na totoo yung pinagsasabi ni Antonio Trillanes. ayon din kay De La Rosa, may mga natanggap na rin siyang impormasyon sa posibleng pagpasok ng ICC investigators. Pero hindi raw siya agad naniniwala. Matatandaang sa mahabang panahon, nanindigan si Senator De La Rosa na hindi siya kailanman makikipagtulungan sa ICC sakaling pumasok na ito sa ating bansa para mag-imbestiga. Naniniwala raw kasi ang senador na walang jurisdiction ng ICC sa atin dahil hindi na tayo miyembro ng nasabing grupo. Pero sa ngayon, tila nagbago na rin ang ihip ng hangin para kay Senator Bato. Ayon kay Senador De La Rosa, kung totoong pinahintulutan ng ating gobyerno na mag-imbestiga ang ICC kaugnay sa drug war at kung uutusan siya ng Malacanang na tumalima rito, susunod daw siya. Susuko rin daw siya sakaling may arrest warrant. I don't know. Anything can happen under the heat of the sun. Kung mag-cooperate ang gobyerno natin, kung meron silang warrant of arrest, they need the cooperation of this government. Kung papasok sila dito, at mag-cooperate ang government, arestuhin kami. Si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque din daw ang tatayong lead counsel ni Senator Bato sakaling kailangan siyang ipagtanggol sa ICC. Pangako Nako, mali ka dyan. Oo, mali ka dyan. Yung pakinuha mo, lalong madidiin ka dyan. Oo, parang wala namang wala namang istorya na yung si Roque naging matapat sa lahat. 'Di ba? Alam nyo mga kababayan, itong mga Duterte, iiwan na to halos lahat. Isasalba ng mga politiko yung kanilang mga karir at sarili nila para hindi madamay sa issue ng mga Duterte. Pansinin nyo mga kababayan, si Gloria Arroyo, abay, nagulat ako doon si Gloria Arroyo. Bigla na lang, sumama sa kampo ni speaker. Nako, Diyos ko po. Hindi ba't si Gloria matalik na kaibigan, kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, wala na. Sumama na rin kay Speaker Romualdez. Diba? Ano pa? Ito nga si Bato, sumisip-sip pa ng bahagya tinanong nga yan, 'di ba? Sabi, nasa listahan po ba? May alam po ba kayo na nasa listahan si dating si Pangulong Bongbong Marcos sa inyong drug watch list? Sabi ng ni Bato, ay walang ganyan, 'di ba? Marami na rin naman nagsabi, ang PDEA sinabi na rin. Pati yung dating PDEA ni si Santiago, wala daw siyang maalala at kinumpirma niya na rin sa mga dati niyang kasama na wala talaga. So, ibig sabihin, sinungaling talaga yung matandang lolo nyo na gumagamit ng fentanyl. Kaya nagka-leche-leche o nagka-windang-windang na yung utak. Muli, mga kababayan, Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi, Judy Basco, at sa lahat po ng hindi ko na shout out po sa inyo. At sa ating mga kwentuhan ngayong gabi, kung meron pa kayong gustong sabihin, i-comment nyo lang dyan sa ibaba. Boss Nilda, maraming salamat po sa inyong lahat, syempre. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa.
Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat. Kasama na ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama natin ang Mindanao, mga kababayan. Atin ang Mindanao. Ang Mindanao ay para sa mga Pilipino at tunay na nagmamahal sa inang bayan. Our beloved Boss Mike